Isa lang po ang ugat ng krisis ng buong mundo, kasalanan. Kung kayo po'y magtatanong, saan nagsimula ang kasalanan, sino ang gumawa ng kasalanan, at bakit nagpapatuloy ang kasalanan po'y nagsimula sa langit. At ito po'y sa pamamagitan po ni Satanas, na ang dati pong pangalan ay Lucifer. Siya po'y ginawa ng Panginoong anointed cherub, maganda, matalino, perpektong nilikha at nilalang ng Diyos. Pero pinasok po ng kapalaluan o pride ang kanyang puso. At siya po'y naghangad o nag-ambisyon na maging Diyos at kunin ang trono ng Diyos. Of course, yun po isang malaking kamalian, isang malaking kapahamakan at kabaliwan. Dahil sinong pwedeng tumalo sa Diyos? Siya pong pinakamakapangyarihan sa lahat. Mahirap pong isipin na yung nilikha ng Diyos ay pwedeng gapiin ang lumikha sa Kanya. At yun po malaking pagkakamali ni Satanas. At nagalit po ang Diyos sa Kanya at siya po'y kinasaot palabas po ng langit. At yung kanya pong pangalang Lucifer ay napalitan ng salitang Satanas na ang ibig pong sabihin ay kaaway, kalaban, katunggali ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? Ang Diyos po ay kumuha po ng alabok sa lupa. At ito po'y inanyuan niya ng hugis ng isang tao. At ito po'y nilapit niya sa kanyang sarili at ito po'y kanyang hiningahan. At ito pong alabok na ito na hinugisan niya ng anyo ng isang tao ay naging isang buhay na kaluluwa. At siya po'y napangalan ng Adan. Siya po yung unang tao. Perpekto pong ginawa si Adan. At nang siya po'y natulog, kumuha ang Diyos ng laman sa kanyang tadyang, at ito po'y ginawa niya pong isang babae, at ito po'y tinawag niyang Eva. At sila po yung unang pamilya na ang tirahan po'y paraiso. Now, ang paraiso po na kanilang tinitiran po ay kumpleto ng lahat ng kailangan nila. Wala po ritong lungkot, walang tampo, walang hinanakit, walang problema kahit isa. Lahat po ng kailangan nila sa kalawakan, sa kalupaan, sa katubigan ay nasa kanilang kapamahalaan. Lahat po ng bungang kahoy, hayop, halaman, prutas ay para sa kanila. Ito po'y libreng ibinigay ng Diyos at ginawa ng Diyos. Ganyan niya po kamahalang tao. At sila po'y inilagay niya po sa paraiso para magharit mamuno. Para pamahalaan ang nilikha at nilalang ng Diyos. Ganyan po siya kakapangyarihan. Wala pong bagyo noon, walang ulan, walang lindol, walang dilim. At ang maganda po rito mga minamahal, ang Diyos na lumikha sa kanila ay nakakausap nila araw at gabi. Yung kanilang pong intimacy, yung kanilang fellowship ay consistent. Tuloy-tuloy po yun. Ito pong mag-asawang ito ay so much privilege to talk to God without limit. Di-enjoy po nila ang presensya ng Diyos. Palaging dumadalo ang Lord sa garden, sa paradise, just to have fellowship with them. Yan isang araw, nagsalita ang Diyos at ang sabi niya, lahat ng pagkain dito ay inyo. Malaya niyo siyang kainin. Malaya niyong i-enjoy ang aking mga provision. Meron lamang isang bungang kahoy sa paraiso na huwag niyong kakainin. Ito'y patungkol sa masama at mabuti. Hindi po ito mansanas, kagaya po ng kinaugalian natin. Ito ba'y patungkol sa masama at mabuti. Ang sabi ng Diyos, pag kinain niyo ito, kayo ay mamamatay. Now, ito pong bagay na ito na sinasabi ng Diyos sa mag-asawa ay hindi po pagdadamot. Kasi binigay na nga sa kanila lahat eh. In fact, ang nagpangalan po sa lahat po ng ibon sa kalawakan ay si Adan. Siya po nagpangalan sa lahat ng hayop sa lupa. Siya rin po nagpangalan sa lahat po ng lamang dagat sa dagat. Kaya hindi po ito pagdadamot sa part ng Diyos. Everything was given to them by God because God loves them so much. At ang reason lang po, kung bakit ayaw niya po itong ipakain, sapagat hinahanap niya po yung kanilang pag-ibig na dapat ipakita sa pamamagitan ng pagsunod. Yun lamang po ang reason. Hinahanap niya yung kanilang pag-ibig sa Kanya na dapat ipakita sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya siya po'y naglagay ng isang utos lang. Isang-isa lang na napakadaling sundin. Ay kung kayo po'y magtatanong, bakit nilikha at nilalang ng Diyos ang tao? Upang siya po'y mahalin.
upang siya po i-fellowship, upang siya po ay makaulayaw. Hindi po satisfy ang Diyos sa bilyong anghel. Nilikha niya nasa kalangitan. Gusto niya po naka-fellowship ay yung mga nilikha at nilalang sa kanyang anyo at wangis. At yun po ang tao. It is a perfect creation that was designed by God for them to give their allegiance to Him and be involved in this perfect intimacy and fellowship and to always express their love to Him through obedience. Yun lang po yung hiling ng Diyos. Isang-isa lang. Di po ba napakabuti ng Diyos? Kanila lahat, tapos isa lang ang hiniling ng Diyos para i-prove yung love nila sa Kanya. So isang araw, wala po si Adan, si Eva po ay naglalakad po sa garden, paradise, at si Satanas po ay nag-anyong ahas. Ang sabi ni Satanas kay Eva, totoo ba na pinagbabawal ng Diyos na kainin nyo ang mga bungang kahoy dito sa paraiso? Ang sabi po ni Eva, hindi. Lahat ay ibinigay niya para sa amin, maliban sa isang bungang kahoy na ito na patungkol sa masama at saka sa mabuti. At ang sabi po ni Satanas, bakit? Kasi pag kinain namin yan, tsak na kami ay mamamatay. Ano pong sabi ni Satanas? Hindi kayo mamamatay, kundi kayo magiging Diyos. Kita niyo po, yung kanya po ambisyong maging Diyos na hindi nag-succeed, ay siya niyang ginamit na pagsisinungaling upang yung tao paniwalain niyang magiging Diyos. In fact, hindi na po kailangan ni Eva at ni Adang maging Diyos sapagkat lahat ng nilikha ng Diyos ay kanila na dahil sila ay anak na ng Diyos. Amen. At makita po ni Eva na ito po ay maganda sa paningin, masarap na sain, at ito yung masarap kainin, pinitas niya at kinain niya. At pagkatapos po, binigyan niya po si Adan at ito rin po'y kumain. At nung araw at oras na yan, ay bumukas yung kanilang dalawang mata. Nakita po nilang sila po ay hubad. At ang ginawa po ni Adan, ay humana po ng fig tree o puno ng igos, kinuha ang dahon at itinapal sa kanilang katawan. At ito na po, ang gusto ko pong maintindihan ninyo, Pilipinas po. Nung dumalaw po ang Diyos sa paradise, at hinana po yung dalawa. Dati, nung narinig nila ang tinig ng Diyos, hindi sila natatakot. Pero ngayon, nung sila po ay sumuway, nung marinig nila ang tinig ng Diyos, sila po ay natakot at sila po ay nagtago. Yan po ang unang-unang bunga ng kasalanan. Takot. At kung kayo po'y magtatanong kung ano po ang definition ng sin, isa lang po ang ibig sabihin. Even though sa Bible school, sa hermatology, sa historiology, ay napakarami pong meaning nito. Pero isisimplify ko na lang po, kasi ilang naman talagang buong kabuuan nun eh. Disobedience o pagsuway sa utos ng Diyos. The moment you disobey God, you miss the mark. You go against His will. In fact, yun pong ibig sabihin ng salitang crisis. You have your own laws, you follow the false God, and you live a life of disobedience. That is the meaning of the word crisis. And God asked them, bakit kayo nagtatago? Kasi natakot kami nang marinig namin yung tinig mo. Bakit kayo natakot? Kasi hubad kami. Bakit nalaman yung hubad kayo? Kasi bumakas yung mata namin. Kinain niyo ba yung bungang kahoy patungkol sa masama't mabuti? Opo. Ba't nyo kinain? Tinuro po ni Eva si Satanas na nag-anyong ahas. And God cursed Satan. Tinawag niya po si Adan. Ikaw ba'y kumain din? Opo. Bakit mo kinain? Kasi pinakain sa akin ni Eva. And God pronounced judgment to Adam. At siya po dati na hindi po nagtatrabaho, pitas lang ng pitas ng lahat ng kailangan niya, tawag lang ng tawag ng mga hayop sa kalawakan, at tawag ng tawag ng mga isda sa dagat, ngayon po ay magbubungal na ng lupa. Magsisimula na po siya magtrabaho.
Magsisimula na po siyang maarawan, mainitan. Magsisimula na po maglabasan yung mga ugat sa kanyang likuran. Magsisimula na po siyang maging magsasaka. Magsisimula na po siyang mag-araro. At ang sabi ng Diyos, ikaw ay papawisan, mag-aararo ka, at yung aararuhin mo ang kakainin mo. So ang ibig pong sabihin, nung araw at oras na yan, yung pong ginagalawan ni Adan na mundo ay maiksi na, limitado na. Pati yung biyaya na i-enjoy niya ay limitado na. Maliit na biyaya, at ito'y pagpapaguran niya na noon ay hindi niya pinagpapaguran. And then, kinausap niya po yung babae. Bakit mo kinain? Nga, tinuro po yung ahas. Then the Lord spoke to Eve and said, mahirapan ka sa panganganak. Naglilibor ka ng gusto. At yan po ang reason kung bakit napakaraming babae na iba po ay nanganganak, iba po ay minamalas po na nalagutan ng hininga habang nanganganak. Yan po ang reason kung bakit may mga cesarean, marami pong labor habang nag-aantay ng kapanganakan, na dati po ay hindi nangyayari. So, kasabay po ng lahat po ng binanggit ko ay ang pagpasok po ng kahirapan sa buong mundo. Kasabay po ng kasalanan ginawa ni Adam at ni Eve ay pagpasok po ng sakit at karamdaman. Pagpasok ng kamatayan. At pagpasok na po ng mga lindol, bagyo, baha, tsunami, tidal wave, putok ng bulkan. At ang buong mundo po ay nalagay sa kadiliman. Yung sistema ng sangkatauhan, sangayon sa 2 Corinthians 4:4, ay pinamahalaan po ni Satanas. At siya po tinatawag na Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Siya po yung evil God, maliit pong G, na nagpapatakbo ng system ng mundo. At nung magkasala si Adam at si Eve, yung pong kasalanan pumasok sa sangkatauhan, kakambal niya, sakit, karamdaman, kahirapan, kamatayan, na dapat ang tao po hindi namamatay. Pero dahil sa kasalanan, ang kamatayan ay sumakaniya. At yun po ang sabi po ng Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. So Romans 6:23, at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At ito po ang huwag niyo pong kakalimutan, mga minamahal sa bayan ng Pilipino, nations of the world. Ito po ang dahilan kung bakit iniwan ng Panginoong Hesukristo ang kalangitan ng trono. Ang pagsamba ng bilyong-bilyong anghel araw at gabi. Kinuha po ang kalikasan natin. Nagpunta ng krus ng Kalbaryo. Nagdanas ng hirap, suntok, bugbog, dura, pagmumura, alimura. Nilagyan ng korona ng tinik yung kanyang ulo. Hinato ng latigong bakal ng kanyang likod. Nabiak po ito, lumabas ang laman, tumulo ang mga dugo. Yung kanyang pong mukha ay disfigure, hindi po makilala. Sabi nga po ni Propeta Isaiah, chapter 52, wala nang beauty sa mukha niya because it was totally destroyed. Dahil ang bumugbog po sa kanya ay 300 na sundalo ni Pilato at 300 sundalo o kawal ni Herodes. Pinagpasahan po siya. At siya po ay kinurusipay nila almost naked para lalo pong ipahiya sa harap ng mga tao, at lahat po ng kaaway po ng Rome ay matakot sa pamamagitan po ng nangyari sa kanya. Ito po ang reason kung bakit siya po ay pumayag, nasaktan, duraan, sipain, alimurain, pagwikaan ng pangit na salita, at pumayag mamatay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang kasalanan ng isang katauhan. Upang sirain ang gawa ni Satanas. Kaya ang kahirapan po'y gawa ni Satanas, hindi po ng Diyos.
ang sakit at karamdaman, maliit o malaki, gawa lahat ni Satanas, hindi po ng Diyos. Kaya hindi kayo dapat magpasalamat kung nagkakasakit kayo dahil hindi kayo tinuturuan ng Diyos. Kasi marami pong namatay na sa sakit at karamdaman na hindi natuto. Ang kaguluhan ay hindi po gawa ng Diyos, gawa ni Satanas. Ang pag-aaway-away ay gawa po ni Satanas. Ano man pong klase ng krimen ay gawa ni Satanas. Lahat po ng pangit na bagay na nangyari sa tao sa buong mundo, lahat ay gawa ni Satanas. Siya po ang may gawa, hindi po ang Diyos. Yung namamatay ng maaga pa na wala sa panahon ay gawa ni Satanas. Yung mga diabetes na yan, blood pressure, cancer, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, lahat po yan ay mula kay Satanas. At ito po'y nagagawa niyang ilagay sa mga tao dahil sa kasalanan.